Happy Tuesday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Nawa ang patuloy na biyayang kalakasan ng Panginoon ang ating nararanasan. Tayo po ay magbulay-bulay ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ang ating pong paksa ay pagpapatuloy natin ang maalab na paglilingkod part 2 sa ating Bible reference sa Romans 1:1, ang wika ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo. Si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa ebanghelyo ng Diyos. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Noong Monday morning po, tinalakay natin ang isa sa magandang katangian ng paglilingkod ni Apostol Pablo sa ating Panginoon, at kung saan ay ating muling tinignan ang mabiyayang paglilingkod ng ating Bishop Nicolas Zamora na taglay ang kanilang pagiging maalab na paglilingkod. At ito ang nagdala kay Apostol Pablo na kahit na maraming mga pag-uusig at pagsubok
ay nanatili ang kanyang alab ng paglilingkod sa ating Panginoon. Ganun din ang ating minamahal na Bishop Nicolas Zamora. Marami rin pong pinagdaanan ng mga hadlang at balakid, ngunit hindi po namatay ang alab ng paglilingkod, kaya't ito ay kanyang naipasa hanggang sa ating kasalukuyang paglilingkod sa ating Panginoon. Tingnan po natin ang dalawa pang magandang katangian na ating pagbubulay-bulayan. Ang number 2 ay ang kanyang dakilang patotoo. Dakilang patotoo ng mga lingkod ng ating Panginoon na katulad ng sinabi sa Galatia 1:11 to 24. Pero ang ating pong patuloy na makikita dito ang kanyang dating buhay, ang kanyang bagong buhay na nakaugnay kay Kristo, ang mga hamon o challenges sa kanyang mga pananampalataya at paglilingkod, pag-ibig sa kanyang buong buhay para kay Kristo ay mga bahagi ng kanyang dakila at mabiyayang patotoo. Pinuri ng mga taga-Galacia ang Panginoon dahil sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Sabi din po sa Pilipos 3:5-12, inari niyang kalugihan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit ng mas lalong mahalaga, ang pagkilala kay Kristo bilang Panginoon. Ito ang nakakahamong patotoo ni Apostol Pablo na nagbibigay inspirasyon sa mga taong naglaan ng buhay para kay Kristo. Sabi rin po sa 2 Corinthians 11:23-28, siya ay inusig na bilanggo, hinagupit, dumanas ng iba't ibang panganib. Ito ang patotoo ni Pablo na nagbigay kalakasan sa lahat ng dumaranas ng mga suliranin at pasanin alang-alang sa kanilang masigasig na paglilingkod sa ating Panginoon. At pang-apat po, sinabi sa 2 Timoteo 4:6-7, hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay ay naging tapat siya sa pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Marapat lamang nakilalanin ang kahangahangang testimonyo ni Apostol Pablo dahil itinalaga niya ang kanyang buhay sa Panginoon hanggang kamatayan. So yan po yung napakagandang katangian ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo sa nakakahamon at nakapagbibigay ng inspirasyon mula sa ating mga Bible verses na binasa. Makikita po natin doon ang dakilang patotoo ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo. Pangatlo po, ang kanyang dakilang hangarin, his great desire. Sabi po sa mga talataang sumusunod, Philippians 1:20-21, sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sa Galatia 20:24, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pangangaral ng mabuting balita. Sa Pilipos 3:10, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Sa kanyang mga dakilang hangaring ito sa ating Panginoon, ang kanyang iniisip o kanyang inisip, sinambit at ginawa sa panahon ng kanyang ministeryo ay para sa Panginoon. Nakatuon ang kanyang buong buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Kilala si Apostol Pablo kung sino at ano ang kalagayan niya sa harapan ng ating Panginoon. At ito ang kanyang paninindigan at pamumuhay dahil dito ay naging inspirasyon para sa iba ang kanyang buhay at paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat batid niya ang kanyang dakilang hangarin, batid niya na siya ay dapat na maging mabuting halimbawa sa pamamagitan ng kanyang magandang patotoo at ang kanyang maalab na paglilingkod sa ating Panginoon. Ang wika nga po sa ating patuloy na pamumuhay at paglilingkod sa Panginoon, kumusta po ang inyong mga patotoo? Handa ba tayong ibahagi sa iba kung paano tayo binago at patuloy na binabago ng Panginoon at kung paano tayo naglilingkod para sa gawain ng Panginoon? Tayo ba ay mga instrumento upang mahayag ang pag-ibig at kadakilaan ng Panginoon? Madalas nahadlangan tayo sa ating maalab na paglilingkod
dahil sa tingin sa atin ng ibang tao. Subalit, huwag itong makahadlang sa ating mga paglilingkod. Minsan discourage tayo, lalo na kung tayo ay may mga nakaraan sa ating buhay na kilala tayo sa hindi magandang pagkakakilanlan. Ngunit kung tayo nakakilala sa Panginoon, ay nag-aalangan tayo at na-discourage tayo sapagkat hindi agad makilala ang ating kalalagayan bilang binago ng ating Panginoon. Pero hindi po dapat maging hadlang to upang tayo ay huminto sa pagiging mabuting patotoo. Yan po ay malaking challenge sa ating mga paglilingkod. Kumusta po ang ating hangarin? Bilang mga anak ng Diyos, nangahangad ba tayong na laging mapapurihan ang Diyos sa pamamagitan ng ating buhay? At upang maakay tayo sa dakilang hangaring ito, ay lagi nating kikilalanin ang pag-ibig ng Diyos at dapat natin siyang mahalin. Ang nakalulungkot po, baka kinukuha na natin ang karangalan na para lamang sa Diyos. Baka hindi natin mabitiwan ang karangalang para sa Diyos dahil sa ating mga sariling kapakinabangan. Sa mga huling nalalabing sandali sa buhay ng ating Obispo Nicolas Zamora, ay napakaganda po ng kanyang tagubilin. Ang sabi po ng kanyang tagubilin, manatili kayo sa pananampalataya at sundin ang ebanghelyo ni Jesus. Mahalin ninyo ang iglesia ng Panginoon tulad ng nakita ninyo sa pagmamahal ko sa Kanya. Magtiyaga kayo sa inyong mga pananampalataya bilang mga tapat na Kristiyano at lingkod ng Panginoong Hesus, sapagkat ang karangalan ng isang tao ay ang tumupad ng kanyang tungkulin. Napakaganda po ng paalaala ng ating minamahal na Obispo Nicolas Zamora sa kanyang mga huling tagubilin, sa kanyang buhay na siya ay haharap na sa Panginoon na may lalang sa atin. Katulad po ng ating tinalakay, ito pong part 1 and part 2 ng maalab sa paglilingkod. Ang sabi nga po sa ating mga bigay puntos, ang ating pong maalab na paglilingkod mula sa ating mga paninindigan, ang ating dakilang patotoo, great testimony, at maging ang ating mga dakilang hangaring, great desire, ay magdadala sa atin upang tayo ay mapanatili ang alab ng paglilingkod sa puso, sa isip at sa buong katauhan ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ay magpatuloy sa ating mga paglilingkod sa Panginoon, sa ating mga iglesia lokal na kinalalagyan, maging sa ating pamilya at sa ating community. Magandang tayo ay maging mabuting halimbawa at manatili tayo sa mga ating focus ng ating mga paglilingkod kahit na maraming hadlang o balakid. Ang ating paninindigan ay manatili upang maging maalab tayo at masikap sa ating mga paglilingkod. Nais ko po muli kayong panalangin sa umagang ito bago kayo pumasok sa work, bago kayo pumasok sa school, at sa mga kapatid natin na may mga karamdaman, at dalangin natin na patuloy tayong i-bless ng Panginoon sa buong araw na ito. Panginoon, sa umagang ito, patuloy namin itinataas sa iyo ang aming mga buhay, patuloy kaming nagpapakumbaba, at patuloy kaming nananangan sa iyo pong mga salita. Ang iyo pong pagpapala sa buhay ng lahat ng papasok sa trabaho at mga papasok sa paaralan. Ang karunungan, pag-iingat, kalakasan, simula sa mga bata, kabataan at mga nasa kolehiyo, ay iyo po, Panginoon Diyos, loobin na maranasan ang iyong masaganang pagpapala. Pinapanalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may sakit. Ang iyo pong ibayong pagpapala at pagpapagaling sa pamagitan ng kanilang mga tamang pagtrato sa kanilang mga sarili, ay mararanasan ang mabiyayang kagalingan. Minsan pa, Panginoon, iyong i-bless ang aming nalalapit na anniversary sa darating na linggo. Ito po'y aming isang handog na papuri at pasasalamat sa iyo pong kadakilaan at katapatan sa iyong iglesia. Sa pangalan ni Jesus,
Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at salamat sa inyong pagsama sa akin na friendly reminder po sa bawat isa. Be Christ-like in your workplace today. Umayo po tayo at maglingkod.